And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yon. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit, Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral, at sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech.